Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ano ang mga magaganap pangyayari sa iyo sa natitirang araw ng November 2024? Kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Yes, your own intuition, luwakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. May mga emotions, ako nakikita sa inyo. Okay. Aray ko, sakit ng leg ko. Nandito yung, maaring ikaw is a man, or kapatid mo, asawa mo, o kasama mo sa trabaho, o sino man siya. Maaring may mga question, ikaw, halimbawa ikaw sa sarili mo. May mga question ka sa sarili mo, ganyan. O may mga quarrant, ako nakita dito, kung sino man siya, no? O also, maaring this person is, ikaw is nililing lang, no? Kasi may panliling lang ako nakita dito. O kaya, itong person na to is makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. O kaya, may mga mali daw ikaw na magagawa or nagawa. Maaring itong taon to o ikaw is may mga maling nagawa. Or may tao dito, ako nakikita na you need to be na mag-ingat, sa caution, na maaaring may tao sa paligid mo na kasuspe-suspecha, no? Sa nakita ko dito. And then, may mga dapat kang i-work hard or i-give ng effort, ako nakikita dito, either to your profession or sa sarili mo, no? Kasi, if this is you have many questions sa buhay mo o sa sarili mo, dapat mo i-work hard yon para magkaroon ng stability, para maging okay ka, no? Andito rin yung sinasabi dito na may tao ditong clever, matalino, may taong matalino dito na maaring linglangin ka, sa nakita ko nililing lang ka, or maaring ikaw, diba? Maaring ikaw is nililing lang mo yung sarili mo. Kumbaga, nandito kasi sitwasyon mo na nai-stuck ka sa isang situation. Pero, maaring nai-stuck ka sa isang sitwasyon na ang daming katanungan na pumapasok sa'yo, ganyan, no? Maaring may mga sitwasyon na gusto mo na pagbabago o shipment sa buhay mo, pero hindi mo alam paano. Ganyan. Paano ko gagawin? Paano ako makakapagpa-change? Paano mag-change? Ganyan. Paano ako makaka-move on? Ganyan. Paano ko ma-achieve yung sitwasyon na yun? Paano magsimula? Mga ganon. Yan. Kumbagahan dito yung paano magkaroon ng stability. Anong profession ang gusto ko? Mga ganon, no? Andito rin yung may mga sitwasyon na you want na maaring may matagal ka ng dinadala o may matagal ka ng kinikim-kim sa puso mo. Maybe you hiding something in your heart, no? Ako nakikita sa'yo. Ganyan. Nakita ko dito na you want to settling down o kaya gusto mo ng syempre kahit naman sino gusto ng stability in life, no? Sa nakita ko dito na maging maganda yung buhay, syempre. Pero ang nakikita ko dito is huwag mong dinglangin din yung sarili mo para makita mo yung kaliwanagan o para magkaroon ka ng kapanatagan sa buhay mo ngayon o sa sarili mo ganyan. O kaya in this man, wag ka magpalinglang. Kung sino man ito, karelasyon mo o sino man siya o kung ano man to, no, wag ka magpalinglang in a situation na hindi ka magiging panatag. Tingnan natin ano parating sa'yo. Ay, ano pala? Anong energy niya this week? Universe, anong energy ni Cancer this week? Anong energy ni Cancer this week? The Judgment.
Ano ang parating kay Cancer? The Hierophant. Universe, ano po ang dapat niyang iwasan? The Nine of Swords. And you have the Queen of Wands. Bakit judgment ang energy niya this week? Bakit judgment ang energy niya this week? This is you. We have the water and Cancer. The fire element. Leo, Sagittarius, and Aries. Bakit ano yan? About saan? We have the water. Okay. We have the water and Pisces. Okay. Ang energy mo this time is kailangan mo ma-awakening. No? Kailangan mo mag-transform this time. It's time to awake. It's time to transform. It's time na magkaroon ka na ng decision sa buhay mo this time. You need to chase your dream. Ang sinasabi dito, kailangan mo ngayon na magkaroon, you need to be strong this time. Kumbaga, let go the past kasi it's done eh. It's done na yun. Kumbaga, this is a time na, kumbaga, it's done, it's over, di ba? They calling you as to make a decision, to make a new beginning in your life. Sinasabi to, kailangan mo ngayon na magpakatotoo sa sarili mo. Ang natapos na is natapos na. No? Maaring sa iba dito is nagkaroon ng pag-break up or nagkaroon ng isang situation na maaring may umalis na sa buhay mo. Ganyan. Ang nakita ko rin dito na you need to forgive yourself, syempre. Energy mong ganun eh, is you need to be strong this week. You need to be strong and also there's a break up or meron daw ditong tao na wala naman siyang pagmamahal sa'yo or wala siyang nararamdaman sa'yo pero ginagamit ka lang niya. Or vice versa tayo Ganon. And you need to be aware dun sa sitwasyon na yun. Sa nakita ko dito. Yung mga sitwasyon na gusto mong i-let go, pero hindi mo kayang i-let go. No? Kasi ang nakikita ko dito is may panggagamit. Kung halimbawa, you have a partner or kahit sarili mo, ganyan. Or may tao dito. Kasi ang nakikita ko dito, hindi ko alam kung ikaw is tumutulong or more kang may nagiging more understanding ka sa isang sitwasyon, no? Mari naglalabas ka ng pera o tinutulungan mo siya, hindi man siya sa financial understanding, ganila, understanding o kaya kasi may sitwasyon na na-stagnant ka eh. This week kasi is nandito yung sitwasyon na ano eh. May tao dito na walang love. May tao dito na as in wala eh. Ano lang, handyan siya. Hindi ko alam kung ikaw to na handyan siya dahil kailangan ka niya. Not because of love. Ganon. Para itong tao to is wala ka na ring trust sa kanya. Or sa iba naman dito is nagkaroon kayo ng breakup na kailangan mo nang mag-let go. No? Ang sinasabi ito. Or magkakaroon kayo ng breakup sa iba. Kasi hindi daw kayo compatible. And kailangan mo nang i-let go itong sitwasyon. Kumbaga, kung itong tao na to is babalik sa'yo at hingi siya ng kung babalik sa'yo, kumbaga, o ikaw gusto mo bumalik tong tao na to. Ang nakita ko dito
is sinasabi to, you need to be aware. No, you need to be aware. Kasi, ang nakita ko dito, itong taon to wala siyang pagmamahal sa'yo. As in, wala. Kung hindi sa relationship, ha? Wala siyang pagmamahal sa'yo. Ano siya, natatakot lang siyang mag-move on o natatakot siyang mag-move on ka. Ganun na nakikita ko dito. O, maaring ikaw ito, di ba? Kumbaga, nandito ka sa sitwasyon mo. This week is nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka na nga ng awakening sa isang bagay, pero ang ginagawa mo pa rin is you still nakipag-partnership ka pa rin sa isang tao or sa isang situation na iniintindi mo na lang na kahit na hindi ka na masaya. Parang andun ka sa hindi ka makapag-desisyon kung aalis ka or hindi. Halimbawa sa trabaho mo, halimbawa sa karelasyon mo, ganyan. O kaya sa kaibigan mo. Ganyan. Kasi kung totoo yung dalawa siyang lalaki. Kung ikaw is nagkakaroon ka nagkakaroon sa'yo ng, ano ba to? ng two person, halimbawa. Tapos yung isa babalik, diba? Sinasabi dito, kung may babalik sa'yo, is you need to be aware. Kasi itong taon na to is wala naman siyang pagmamahal sa'yo. Maaring ikaw or siya is takot lang siya mag-move on. At takot, kumbaga, they want to try na one more chance sa'yo, no? Sa nakita ko dito. O kaya naman is ina-avoid niya lang yung sitwasyon na ayaw niyang mapunta ka sa iba. Ganyan nakita ko. Or ikaw naman, halimbawa sa trabaho mo, ganyan. Mayroon kang two options in life. Gusto mo na umalis sa trabaho mo pero hindi ka makaalis, hindi ka makapag-desisyon. Diba? Imbis na magkaroon sa'yo ng level up, ganyan. Hindi ka makakaalis. Hindi mo ma-let go. Kahit na nagkakaroon na ng maraming disappointment doon sa sitwasyon na yon, relationship mo yun o trabaho mo yan, nandun ka pa rin. Pero kailangan mo daw magkaroon ng self-evaluation dito. Kailangan mo daw na matuto. Kailangan mo daw na mag-change, mag-transform o mag-change sa mga decision mo ngayon sa buhay mo. Kung ano man yung sitwasyon na gusto mong baguhin, nasa sa'yo yun. Bakit po the Hierophant ang parating sa kanya? Bakit Hierophant ang parating sa kanya? About what? The Earth and Aries, the Air and Aquarius. Bakit po? Sagittarius, Fire element. The Earth in Virgo. Devil. Bakit na dyan? Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo is, alam mo naman yung devil, di ba? Capricorn. And the Eight of Pentacles. Okay. Parating sa'yo is, parating sa'yo. Ano daw? Parating sa'yo is you're stuck. You're stuck. Wala akong masabi. Stuck ka raw. Parating sa'yo, stuck ka. Alam na ano yung tenga ko, may nag-aano sa tenga ko. Nag-ring. Ringle bell, yan. Ang parating sa'yo is maaring may tao na magbibigay sa'yo ng payo or may bibigay sa'yo ng tulong, no? Sa nakikita ko to about sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay. Maybe this person is you or a person na tutulungan ka niya to heal or they giving you an advice or support ganyan para dito sa mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kasi ang nakita ko sa'yo ngayon is you are in a deep wound or there's a battle. Ako na nakita na sinusuong mo or sinuong mo. Anak, parang may pupo Parang nandito ka sa sitwasyon mo na nai-stuck ka. May stuck ka daw sa isang sitwasyon. Kasi you're stuck. No, you're stuck. Kumbaga, maaring there's a blockage ako na nakikita sa'yo.
No, you giving your effort sa isang situation sa buhay mo and you are focusing dito pero hindi ko nakikita yung growth mo kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo. Parang mayroong blockage o napipigilan ka ng isang tao. Ano ka? Ipupo mo si mami! Diba to? Kaya pala parang basa yung leeg ko. Tingnan ko nga. Devil, anong ginagawa mo sa amin? Parang ito is kasamahan mo sa trabaho, karelasyon mo, boss mo, o mataas sa'yo, magulang mo, kuya mo, ganyan. Okay, ibig sabihin matagal ka na palang na-stuck. Nandito ka kasi sa sitwasyon mo, parating sa'yo. Wala stagnant ka. Parang andito ka sa sitwasyon mo na you want to be independent, pero you're stuck. Andito ka pa rin sa sitwasyon mo na nakakipag-collaborate ka pa rin o nakakipag-partnership ka pa rin sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na it's a very toxic situation. Either to your work, to your relationship, ganyan. O sa magulang, ganyan. Ako nakikita. Ganun. Na-stuck ka. As in. Kasi ang nakikita ko sa'yo, ang mga nasa paligid mo, is a very toxic. Maaring 4 kayo, 3 kayo. Ang nakikita ko dito. Itong mga tao na to, sila yung tao na, hindi ko alam kung kasama ka dun mga tao na mga pang-sarili lang nila ang iniisip nila. Mga tao na sakim, very toxic energy, a person who controlling you, or itong sitwasyon na to is nakokontrol ka, ganyan. Maaring kayong 3 nakokontrol kayo ng sitwasyon na to, or 4 kayo. Diba? Nandito ka sa sitwasyon na as in, they holding you back to change to your best version. Kasi, hindi ko nakikita yung growth mo this time. Dito. Hindi ko nakikita. Don't be contento sa sitwasyon mo ngayon. Kasi, there's no growth. It's more on, kung ito is, halimbawa, kung ito is a work-related, ang nakikita ko dito sa work na to is, puro sa pang-kanila lang. Kung ito is a relationship, puro sa kanila lang. Sila lang ang kabing ng kabig. Kahit na ikaw hirap ka na, kahit na minsan hindi ka na masaya, ganun, ang nakikita ko. You need to heal. Kailangan mo ngayon na, you need to value yourself, you need to value how to heal, know how to heal. Kailangan ngayon is, kailangan mo ngayon ng peaceful. Kailangan mo ngayon ng change and renewal sa iyong paniniwala. Kailangan sa iyo ngayon is, you need to trust to your sarili na kaya mong magbago, na kaya mong baguhin yung sarili mo, na kaya mong maging independent at hindi mo kailangan ng ibang tao o yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. It's up to you how you transform. Maniwala ka sa sarili mo. Trust your intuition. This is a time to create yung sarili mo. Kailangan mo ngayon ng clarity. To heal. To release yourself. O lumaya sa isang sitwasyon na hindi ka nagbubunga o hindi ka nagiging successful. O yung sitwasyon ng kadiliman. Kadiliman talaga. Oo, kadiliman. Yung sa sitwasyon na hindi totoo. Alam mo yun? Ganun. Halimbawa, ano yung mga hindi totoo? Yung hindi mo makita yung liwanag kasi you're in a dark Yung you're in a dark, hindi mo na makita yung future mo, hindi mo na makita yung liwanag, hindi mo na makita yung dinadaanan mo, ganyan. Baka matisod ka lang, hindi ka makakalabas dun. Diba? Trust to yourself. Mag-trust ka sa sarili mo na kaya mo. Chase your dream. Chase your dream. Kaya mong lumabas sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. Tingnan natin Queen of Wands. Bakit po dapat niya iwasan is Queen of Wands?
Bakit niya dapat iwasan isa ko? We have the fire in Sagittarius. We have the Leo, Sagittarius, and Aries. We have the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. The water. Thank you po. Nahirupan again, no? Okay. Thank you. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na malack of control ka sa buhay mo ngayon. Iwasan mo daw yung magkaroon ka ng delay, magkaroon ka ng cancel, to create yourself. No? Kumbaga, wag kang sumabay sa agos ng buhay mo ngayon na alam mo namang walang nangyayari. Okay? Kung baka iba sa inyo is trabaho, di ba? O relasyon. It's up to you to make it happen. If you want talaga ng bagong trabaho or a new beginning in your life, meron. Yes, there's an offering. Ako nakakita dito. Pero nasa sayo na daw to. Sana. Kasi matagal ka na rin naman na nadidelay at matagal ka na rin naman na out of control dito. Kumbaga, ang tagal mo nang stagnant. Ang tagal mo nang nakastay dito sa sitwasyon na to. No? Iwasan mo daw yun. Kasi ang nakikita ko nakikita ko sa iba sa inyo is it's a bad timing kasi para umalis, sabi niya, para gumawa ng desisyon, para it's up to you to, it's up to you. Kasi ang nakita ko sa iyo is you are very slow. Kumbaga, may mga dapat naman ikaw na dapat na gawin this time. Maaari na lack of energy ka, na lack of movement, na lack of speed itong nakikita ko sa iyo to create again yourself sa nakita ko sa iyo dito, no? Kumbaga, mag-change ka ng mga decision mo. O kung gusto mo mag-change ng trabaho, yes, it's good. Mag-change ka ng trabaho mo. Diba? It's time to jump to your passion this time. It's time to create yung sarili mo. Yun ang nagkukulang sa'yo ngayon. Nadidelay and cancel ka. Nai-stagnant ka nga. Tama nga yung nakita natin sa card kanina na kailangan mo i-try to give hard work and effort dito sa sitwasyon na to. Huwag mo ding linglangin yung sarili mo at huwag kang magpalinglang, no? Sa nakikita ko dito. You need to value yourself, value mo yung sarili mo, value mo yung mga plano mo at dreams mo sa buhay mo. Nasa sa'yo daw to, it's up to you. Trust to your intuition. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Kailangan sa'yo dito is you need to speak out din. Magsalita ka kung nakailangan. Diba? Tingnan natin ang love. Love is sa lahat Cancer. Kapatid, nanay, magulang, anak, karelasyon. Kamusta sa love this week si Cancer? The Sun. Masaya ka naman. When it comes to love. Advice niyo po kay Cancer. The Five of Pentacles and the Fool. A new beginning in your life. Okay. Sabihin, nagkakaroon ka na ng idea. Bakit po the Sun ang love niya this week? Ano pong ibig sabihin? We have this Sapphire, about Leo, Sagittarius, and Aries. And we have the air in Gemini. And we have the Gemini again. Bakit po about what ba? Nag-aaway anak ko. Ano yan? We have the water element, the fire in Leo, and we have the earth in Taurus, and we have the earth,
Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. When it comes this week is, there's a happiness naman. Masaya ka naman. Masaya ka, kaso magiging emotional ka daw. No, ang nakikita ko dito is, hindi ko alam kung maiinis ka ba or parang may wawasak ng ano mo. May wawasak ng energy mo this week, no, sa nakita ko dito. Kasi medyo, hindi ko alam kung ano ikakawasak nito, pero magiging emotion ka daw. Ako nakita ito, maaring mainis ka this week sa kasama mo sa trabaho or sa malapit sa puso mo o sa mga kapatid mo, ganyan. Ako nakita sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is this week, maaring kayo is tamarin, no? Maaring may mga sitwasyon na ayaw niyo magkikilos. Parang nakita ko, there's no plan. Ako nakikita sa'yo, ano ba yun? May delay sa'yo eh. When it comes dito sa love, may pag-aaway actually. Pag-aaway, either malaki o maliit itong pag-aaway na to, no? And then doon ka may stress siguro. Maaring ito is pag-aaway ng iyong kapatid, asawa, or ate. Kasamahan sa trabaho. Yan, pwede rin. Nakita ko dito kasamahan sa trabaho. Meron dito sana hindi kayo mag-away kasi magla-lack of control, effort, control, cooperation, o may mga agreement daw kayo na pag-uusapan. Kumbaga may mga tension na mangyayari this week. Kumbaga yung may kasiyahan na maaring mainis ka lang, ganyan. Na maaring may mga pag-usapan kayo na ma-tension ka, ganyan. May mga pag-usapan kayo na hindi good para sa'yo yung sinasabi ng tao na yun. Or parang mainis ka siguro, ganun. Ako nakita. Kasi may makikita dito. May makikita, either 5 kayo, or 2 kayo, or 7 kayo, something ganun. Maari ding 4 kayo, ganyan. Ako nakikita na maaring meron maaring merong nangyari in the past dito. Sa iba sa inyo siguro meron pa dito na discussion na nangyari in the past. Maaring may mga pag-uusapan kayo na nangyari in the past dito. Ganun. Tapos maiinis ka or ma-anxiety ka sa kanya. Parang ganun nakikita ko dito. Sa iba nangyari na to sa the past, pero siguro mapag-uusapan nyo this time again. No, o mariremanizing nyo tong situation na to. Iba dito tatamarin kayo. Iba dito baka night shift kayo. Baka kulang kayo sa tulog. Baka iba dito magkulang kayo sa tulog. Kasi may pagkikita rin. May pagkikita talaga. Maaaring may mga pupuntahan kayo na isang celebration, parties, event, ganyan. May mga happiness and joy ako na nakikita dito with 2 to 3 to 4 person. So iba dito is kapatid 5 nga, ganyan. Tapos hindi kayo magkasundo-sundo or mainis ka lang. Baka mainis ka. Ganyan. Baka may tao dito na biglang magtaas ng ego. Ganyan. Tingnan natin ang advice siya sa'yo. About what po? Ano yan? Okay. Ang nakikita ko, okay, we have the water, the earth, Capricorn, Leo, fire, and Aries and fire. And we have the 5 pala. The earth in Taurus. And ganun pa rin, earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Ang sinasabi dito, ang advice niya sa'yo is
tandaan mo hindi ka daw nag-iisa. Don't be sad, no? Huwag ka daw malungkot at you need to accept yung mga nangyayaring bad sa'yo o mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo this time. Kailangan mo daw ma-accept yun at hindi mo kailangan mag-stay dun sa lungkot na yun, no? So, nakita ko dito. Kung may mga nagkaroon ng mga unfulfillment or mga sitwasyon na napoprostrate ka or mga sitwasyon na nadidrain ka or a situation na negative, you need to control and balance daw itong sitwasyon na to. Kung this is related to a money, yun daw, don't be struggle and kumbaga, hindi ka nag-iisa at hindi lang ikaw ang dapat mag-take ng sitwasyon na yon. O kaya nagkakaroon ka ng problema sa trabaho mo, ganyan, kaya ka nasasad. Kailangan mo daw ngayon is balansehin yung sitwasyon. No? Ang sinasabi dito, huwag mo daw pagdudahan yung kakayahan mo, huwag ka daw malack of confidence, huwag mo daw, kumbaga dito kasi sa parang nalolo of self-esteem ka, o kumbaga dito rin yung sitwasyon na iba siguro sa inyo is napanghihinaan kayo ng loob. Kumbaga nagkakaroon kayo ng kawalan ng tibay, no, sa sitwasyon kasi wag daw yun, wag daw. Ano ba yun, ate? Wag ka daw ganun. Talaga nai-stuck ka pala, talaga. No. Kasi alam mo, kasi nandito yung sitwasyon na maaring may mga family na hindi naging masaya o hindi ka na masaya sa trabaho mo o sa karelasyon mo, ganyan. May isang sitwasyon sa'yo na hindi nag-fit na. Hindi siya nag-fit. Hindi ko na nakikita yung stable na to at hindi ko na rin nakikita yung success. Parang nandito na yung sitwasyon na wala na, pakiramdam mo siguro parang hindi ka na okay, hindi ka na sapat, nawala kasi yung confidence mo actually dito no? Lack of success actually ito, no? Ang nakita ko dito, kailangan mo daw din na maging masaya, no? Don't be jungling dito. You need to make a new beginning sa buhay mo. Isipin mo ngayon daw is yung future mo. Ang isipin mo daw ngayon is yung fulfillment na and happiness na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun ang advice niya sa'yo. Kailangan mo daw na mas more kang kumanik sa sarili mo, kung ano talaga yung gusto mo. Yung sinasabi dito, it's time to make a new beginning. Kumbaga, ikat mo yung mga dapat ikat sa buhay mo. Ano yung mga dapat mo ikat sa buhay mo? Ano yung mga dapat mo i-reset sa buhay mo? Ate, wala akong pera. Ate, malungkot ako sa trabaho ko. Ate, hindi na ako masaya sa relasyon ko. Ate, hindi masaya yung buhay ko ngayon. I'm in the dark. At hindi masaya yung nangyayari sa buhay ko ngayon. I-reset mo yun. You want to stay ba doon sa dark na yun? Diba? Anong dapat mo i-reset? Wala kang pera. O anong gusto mong mangyari ngayon? This time, kailangan mo na mag-ipon ng pera. Kasi ate, lahat lumalabas kasi ako'y nagbibigay lahat. Ano nang dapat mong gawin ngayon? Diba? Kailangan, kung may mga kapatid ka, huwag mong i-take responsibility ang lahat ng bagay. Hindi lang ikaw nag-iisa. Meron din ka naman siguro mga kapatid. Diba? Siguro naman pwede mo silang pakausapan na kailangan din lang magbigay ng pabor para sa'yo. Kumbaga, 50-50 naman tayo. Ganyan. Diba? O ate, hindi nga ako masaya sa trabaho ko. O anong dapat mong gawin ngayon? Gusto mo na ba umalis? O gusto mo mag-try? Mamili ka lang. Diba? O sa relasyon mo, halimbawa, ate kasi ganito yung relasyon ko, ganyan. Bumabalik kasi isa, o kaya naman, hindi ko kasi makalimutan isa. O gusto mo ba bumalik? O gusto mo mag-move on at makita mo talaga yung totoong tao na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan sa buhay mo. Mamili ka. Isipin mo lang kung paano mo i-reset yung sarili mo. Isipin mo kung paano ka makapag-make a new beginning sa buhay mo. Ang sinasabi dito is mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. Mas alagaan mo yung sarili mo. Mas komunik ka ngayon sa sarili mo. Mas isipin mo ngayon yung kinabukasan mo at yung future mo. Mas focus ka ngayon sa pera mo, sa pagkakaroon ng stability mo. Ganun ang sinasabi sa'yo dito. No? Kailangan mo ngayon na harapin yung takot mo. It's time mo na magdesisyon sa ngayon. Use your mind and intellect. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. If you want to start a new beginning, mag-beginning ka. Ano ba yung mga dapat
ano mo, i-abandon mo yung old version of you. Mag-change ka ng mga decision sa buhay mo. Kung gusto mo mag-change ng trabaho, mag-change ka. Diba? Nasa sa'yo yun eh. It's up to you how you transform o to start or reset yung sarili mo. Paano mo mamahalin yung sarili mo ngayon? Harapin mo yung takot mo. Kung ano yung mga magiging choices doon, i-accept mo. Diba? Kung ano yung mga kalalabasan nun, i-accept mo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandyan yung taas. Arigato namaste, God bless.